Meron akong video dati na napanood and even an article na itong pinsan ni Kuting ang salarin kung bakit nakakalat ngayon sa Pilipinas ang EDCA sites. Sino itong pinsan ni Kuting na pinaghihinalaan na kasabwat ng anemika? Well, US ambassador to the Philippine ambassador to the US lang naman. Babes, ang ganda ng pangalan, Babes. Teka, nahanap ko yung picture nun na. Share ko sa inyo. Babes Romualda. Ermagerd. Sandali. Babes talaga? Parang ang mga pinag-uusapan natin ngayon, puro akla ah. Bakit Babes ang kanyang pangalan? Ay, lalaki siya. Katak-katak ka. Okay. Itong si Babes na pinsan ni Kuting, mga ate at kuya, bigyan ko kayo ng kaunting summary bago natin pakinggan yung nag-leak. Actually, interview niya yun with Gay Darian. Oh, okay. Si Gay Darian ang isa sa mga naninira noon sa Sinovac ng China. And also mga ate at kuya, there was a, nag-leak, di ba? Nileak ng Reuters na ang Anemika or Pentagon ay merong black ops na siraan ang bakuna ng China para bakuna nila ang mabili. May Sinovac ang China, di ba? May isa pang bakuna, yung Sinopharm or whatever. May ang bakuna ko at kuya Chinese din eh. Ako even myself kabado nung panahon ng COVID na yan, nung pandemic. Dahil ang tinurok sa akin ay Chinese vaccine. So, ang propaganda noon, ay sila na nga, itong mga inchik na nga nagkalat ng virus na yan, yung COVID. Tapos sila rin ang bakuna rin nila. Pag made in China, wala kaming tiwala, no? Nag-aantay rin ako mga ate at kuya noon ng US vaccine. Kasi ang dumating pa lang sa Pilipinas noon, bakuna ng China. Syempre, they felt guilty. Sa kanila galing yung virus, sila yung naglabas nung... Biro mo, ang galing din ng China, nakapag-create agad sila ng bakuna para, di ba, hindi maging matindi at gumaling ang di ba? Tumaas ang immune system, magkaroon ng herd immunity, yada-yada. Nakapag-create sila ng bakuna para ma-counter yung virus na kumakalat, airborne pala yan. So, ang daing propaganda nun, mga ate at kuya, ang US para siraan ang bakuna ng China. Naunahan kasi ng China sa paggagawa ng bakuna ang anemika. It's all about the money, money, money. We don't need your money, money, money. Kaya ganyan ang anemika. So, kung itong anemika or US, ang pinaghihinalaan kasi na nag-create ng virus na yan, yung COVID-19 or COVID-19. And then, doon lang may mga kasabwat na mga kano para gumawa ng virus na yan sa Hubei or sa Wuhan, sa Hubei province, I think. No? Wuhan yan, di ba? Oh. May kasabwat na mga kano at doon lang ang pinakalat, doon lang pinasimulan yung pag-spread ng virus na yan, ng COVID-19. So, sa galit ng anemika, ay, sinisiraan kami ng China ha, pinalalabas sila sa kanila nang galing yung virus na yan, mga salot sila sa mundong ito, ganun. Tapos sisiraan nila kami, sasabihin nila na kano ang may pakana niyan. May naghihinala po kasi. Kasi yung COVID na yan, di ba ano yan, sa H1N1 yun. Yung virus. Sa isang virus din na galing sa anemika, parang panibagong strand siya ng virus na galing sa anemika, yung H1N1 yata, kung ano man yun. Parehong virus yun, parang ano lang, something like nag-mutate or whatever, kaya naging COVID, yung corona na yun, yung virus na corona ay originated from anemika. So, naghihinala ang China na anemika ang may pakana kung bakit kumalat yung virus na galing naman yan sa kanila talaga, nag-originate sa US. At dahil siguro napikon ang anemika sa China, ay sinisiraan nyo kami hindi kami ang nagkalat yan, malay natin, baka sila nga. Baka tama nga ang hinala ng China, na sila ang may pakanan yan. At para lang masiraan ng China sa buong mundo, doon nila, may kasabwat nga sila. Right? May mga espiya ang US sa kung saan-saan, even sa Philippines eh. So, yun. Dahil gustong magiganti ng anemika, ang ginawa nila, nagkaroon sila ng mga black ops, nilik ng Reuters, na may kasabwat ang anemika sa Pilipinas,
And siniraan yung Sinovac sa Pilipinas, yung unang bakunang nilabas ng China or yung mga naunang bakuna from China. At syempre, kapag siniraan ng anemika yan, na yung bakuna na yan ay hindi safe kasi made in China nga, syempre, bakuna ng anemika ang aantayin ng mga Pinoy. Even I, mga ate at kuya, can attest to this that I was scared to have, di ba, to be vaccinated by China vaccine. Kung hindi nagpaturok si Pangulong Duterte, hindi ako magpapaturok noon. Nakapila ako, tinanong ko kung ano ang bakuna. Nung nalaman ko na Chinese vaccine, pero nagamit kay PRRD, tumuloy ako. Kahit takot ako dahil nga ganun yung ano nun eh, yung propaganda noon, 'di ba, sa Pilipinas ng mga kung sino-sino ng media, even ng mga dilawan, pinklawan. At ito nga pong pinsan ni Kuting na si Babes, kung ating i-analyze yung kanyang interview with Gay Darian, si Richard Gay Darian, na isang pinklawan, ang isa sa mga sumisira noon sa Sinovac ng China. So magkasabwat ang dalawa at nagbobolahan. Pakinggan po natin ang interview, okay, ni Babes na pinsan ni Kuting, at matindi ang kanyang kasalanan. Mga ate at kuya, ang namatay panahon ng pandemic, ng Pilipinas, 66,000 mahigit, halos 67,000 ang namatay sa Pilipinas. Dahil sa propaganda na yan ng US na brainwashing ang mga Pinoy, huwag kayo magpaturok ng bakuna ng China kasi hindi yan safe. May side effect yan, nakakamatay, yada-yada. Ito si Babes Romualdez. Pinsan ni Kuting. At ito yung mga nangamatay nga. Ang tinamaan ng virus sa Pilipinas, 4 million mahigit. At grabe i-hype ng media. No? Talaga kapag nanood ka nun sa mga TV stations, talagang mas-stress ka, madidepress ka, di ba? Magiging nega yung thought mo. Dahil nga grabe si Machangko, kung magbalita nun, talagang ang taas ng energy, no? Umabot na sa 11,000 ang tinamaan ng virus ngayong araw. Next day, umabot na sa 13,000. Grabe magbalita ang media, ganadong-ganado. So kasabwat kaya ang media. Nananawagan nga pala si Nasas at kung sino-sino pong political personalities na dapat ilabas ng mga gawa ng paraan ng mga abogado ng Pilipinas, yung mga PhilAm or mga nakatirang abogado sa US na i-pressure daw ng mga Pinoy na mga lawyers ang Pentagon na ilabas ang listahan ng kasabwat nila sa Pilipinas. Sa kanilang black propaganda, gumastos daw ang US, mga ate at kuya, ng billion if not million dolyar if not billions para lang siraan ang China. Kasi syempre it's all about the money. Sisiraan ng US ang bakuna ng China, so hindi magpapabuko ng mga Pilipino, magiging mataas ang demand sa US vaccine. At ganun na ang nangyari. Even I was waiting for it, for US vaccine. Pinagdadamot pa ng US yan. Wag muna, amin muna to. Kailangan mabakunahan muna ang lahat ng mga kano muna bago ibang lahi. Di ba ganun ang pagmamadamot ko ng US. Yung pala para lang tumaas yung demand. At sila ang hero ng buong mundo sa nangyaring pandemic. Yung pala sinisiraan nila ang China. At sa paninira na yan, may mga nangamatay, mga ate at kuya. 67,000 kung ira-round off ang namatay ng mga Pilipino. Sabi nga ni Sas Bayon, ang ginawa ng US na krimen sa Pilipinas sa paninira lang sa Sinovac ng China ay genocide. Pagpatay, pag-ubos, pagsira sa isang lahi, sa napakaraming miyembro ng isang lahi or komunidad. Pero dahil sa higpit din na Pangulong Duterte, bawal lumabas. Sabi ni Kim Chiu, lahat may barricade ang barangay, kahit paano naka-recover mga ate at kuya, 4 na milyon naman, pero may mga nangamatay. So sa itong black ops at saka mga ate at kuya pinressure pala, or in a way, parang binrainwash si PRRD. May kondisyones para tayo mabigyan ng bakuna. Imagine. Ayaw namin kayong bigyan. Kami muna. Nangangamatay ng mga Pilipino.
May kondisyon para mabigyan tayo ng bakuna ng US, mga ate at kuya. May kapalit. Yan nga po mga EDCA sites. Pakinggan nyo itong sasabihin ng pinsan ni Kuting. Interviewed by Gay Daria na isa sa mga naninira noon sa Sinovac ng China. May mga kasabwat ang anemika para siraan ang bakuna ng China. So ang tanong, Gay Darian, isa kasamay na pala bukod sa media. Tahimik ang media ngayon sa pasabog ng Reuters, ha? Hindi nila binabalita yan. Nag-leak na nga. Reuters is di ba? Is an American media or US media, pero tahimik ang media natin ngayon tungkol dito. Bakit nakakabingi ang katahimikan sa pasabog ng Reuters at kung sino-sino pang US media? Ay involved ang Pinoy dito at may mga nangamatay. Ba't tahimik ang Philippine media? Let's listen. Shared by Joey. And for our people, and so he himself made a commitment, even before our government made a commitment, because we have to go through a lot of processes. Right. And so he put up the money to be able to buy these vaccines, and I will always have a great admiration for people like him, because they may be big businessmen, but they also thought of our country and our people. But anyway, we had to ask the White House to allow us to have these vaccines. And that was the start of what I call, you may want to call it vaccine diplomacy, but we had to be very aggressive in our pushing for those vaccines to come to the country. And we have a lot of people. I had a lot of friends who have actually died because of the COVID, and it was very emotional even for me. But I also had a lot of friends and people who were telling me that when are we going to get those vaccines? And so I asked President Duterte, through Secretary Medaldea, if I could have a Zoom meeting with the president on a secured line. And we had that Zoom meeting with the president. And that is where I was very clear with the president that our relationship with the United States is in a good situation, but at the same time, it was very important for us to really look at the total picture which included the visiting forces agreement. Right. And so I appealed to the president in a very emotional way, and I told him that, Mr. President, I think if we give the visiting forces agreement, which is very important for the United States, it will help us in facilitating the export of the vaccines from the United States to our country. And I very emotionally told him in Tagalog, I said, maraming mamatay sa atin, Mr. President, kung hindi natin ibigay yan. And President Duterte understood that very clearly. And I think shortly after, President Duterte had agreed that we will reinstate the visiting forces agreement. And so we got more than what we bought. There was a lot of donation. Nakuha nyo yung sinabi ng pinsan ni Kuting na si Babes, yung ini-interview ni Gay Darian. Para mabigyan tayo ng bakuna ng anemika, ang kapalit ay visiting forces agreement na nakahook dyan ng EDCA, yung mga EDCA sites. Ayaw na ni Pangulong Duterte ng visiting forces agreement. Ayaw na niyang ituloy yan. Pero pinressure na, dinramahan nung Babes Romualdez. Very emotional, emote. Maraming mamamatay. May mga friends na nga daw siyang nangamatay dahil sa virus. Maraming mamamatay, Mr. President, kung hindi natin hindi mo i-reinstate ang visiting forces agreement. May condition pala mga ate at kuya. Walang choice si Pangulong Duterte kundi makinig dito sa kanilang video conference. Ito nga yung ambassador to the US, di ba? Philippine ambassador. Itong pinsan ni Kuting. Maraming mamamatay, dinadramahan, iniiyakan niya. Very emotional daw siya. Kung hindi natin ibibigay ang kagustuhan ng anemika na i-extend pa yung visiting forces agreement, every 10 years yan mga at kuya . So kapag hindi pumayag, si PRRD hindi matutuloy ngayon, natuloy. Pero nung April yata yan, natapos yung 10 years contract. Kaya lang kapag walang umimik na ayaw na namin, si Kuting, di ba? Imbes na umimik, ayaw na namin.
Ay, si Kuting tahimik lang, pinapunta pa dito ang mga kano. So ayan, nandiyan ang mga EDCA sites, may mga missiles, may mga kagamitang pandigma. Ang palusot nga ni Kuting, nandito ang mga kano para tumulong lang kapag may bagyo, may lindol, may sakuna. Yung pala makikipaggiyera. Ang war freak na anemika nasa Pilipinas, inevitable ang giyera mga ate at kuya. Baka nga hindi na abutin ng eleksyon eh. Or maybe pagkatapos ng election next year, saka sasambulat ang giyera. Gagawa at gagawa ng paraan ang Pilipinas na kasabwat ng US para magkaroon ng giyera laban sa Pilipinas at China. Tanyo ang mga politiko ngayon, even the media, hinahype yung issue ng West Philippine Sea. Yan. At sinasabi pa ni Kuting, pag may namatay na Pilipino, kahit isang Pilipino dyan sa pagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, act of war daw yan. Kuting, pumapalag ka, sabi ng mga taga-US, hindi tayo gusto ng mga taga-US, ginagamit lang tayo. Panahon pa lang ng pandemic, ginagamit na tayo. At sino ang kasabwat? Pinsan ni Kuting. Pinressure si PRRD. Nangangamatay na daw yung mga kakilala niya sa virus. Si PRRD naman, stress na mayat na nga nung panahon ng pandemic. Ang kondisyon daw ng US para mabigyan tayo ng bakuna, dapat pumayag tayong i-extend or i-reinstate ang Visiting Forces Agreement. Kasi libre libre magkakaroon ng base militar ang mga kano na yan sa atin. Tamo, walang bayad, 9 sites. Ay umupa ka nga ng 50 square meters na apartment, 7,000, 6,000. Liit-liit ng 50 square meters. Yun pang ekta-ektarya. Tapos lalagyan pa nila ng mga di ba? Magkakaroon ng mga toxic wastes diyan mga ate at kuya, kung ano man yung mga weapon nila na pang pasabog or whatever. May mga lason yan. May mga nagka-leukemia sa sa Kinagordon, sa Zambales, kung saan nandun yung base ng kano dati. Todo deny si Gordon na may mga nagka-leukemia sa area na yan. May mga lason, may mga contaminants na sa lupa, sa tubig. May toxic waste yung US base dyan. Dahil lang sa kagustuhan ng US na magkapera through giyera. And panahon pa lang ng pandemic, pinaghahandaan na pala nila. Gusto nilang gibain ang alam ng US na hindi nila kaya ang China, pero pahihinain nila ang China. At ginagamit tayo. Binrainwash pala nito si PRRD ng pinsan ni Kuting. Panahon ng pandemic, nasaan ang pagiging makatao ng mga kano? Bibili naman yung si Razon, binanggit niya kanina, no? Sabi niya hangang-hanga siya kay Razon willing bumili ng bakuna sa US. Gumastos ng bilyon-bilyon yung billionaire na Razon, isa sa mga mayamang billionaires na Pilipino. Hindi tayo bebentahan ng anemika. May kondisyon. Aba ating magbabayad ka na nga, may kapalit pang iba. Grabe ang kahayupan ng US. Siniraan ng China para hindi maging marami pong na expire na bakunang ng China na dinonate sa Pilipinas, libre kaibigan naman ni PRRD ang China. Maraming na expire, nasira, hindi nagamit dahil tinakot nila ang mga Pilipino na made in China kasi ang mga bakunang yan, Sinopharm, whatever, Sinovac. Huwag kayo magpabakuna. Even I was hesitant na magpabakuna kung hindi ko pa nalaman na yung gagamitin sa akin ay yung Chinese vaccine na ginamit din kay Pangulong Duterte. Months after pa ako nagpabakuna, inantay ko, ano ba mangyari kay PRRD? Magkakasakit ba ito? May side effect ba? Mandalagas ba ang buhok? Mangungulubot? Mangangayayat? Inabangan ko pa. Mismo ang presidente natin nagpabakuna para lang mapagkatiwalaan ang bakuna ng incheck. Grabe ang brainwashing ng kung sino-sino media ng Pilipinas, mga kasabwat sa propagandang yan, dahil lang ang US ay gumastos para dyan. Ibinuking ng Reuters. Gumastos ang US para magkaroon ng kasabwat sa Pilipinas para siraan ang bakuna ng China. I-demonize ang China. Panahon ng pandemic, demonize ang China hanggang ngayon. Issue ng West Philippine Sea. Gamit na gamit tayo ng anemika, gamit na gamit tayo ng US noong panahon ng pandemic at gagamitin pa tayo sa giyera ngayong panahon ni Kuting. May mga nagpandamatay mga ate at kuya. So, in a way, instrumento ang pinsan ni Kuting para i-blackmail. Parang blackmail ang nangyari kay PRRD, right? Hindi kayo bibentahan ng US ng bakuna. Kung hindi mo ibibigay ang EDCA sites ng Pilipinas, kung hindi mo i-reinstate Duterte ang VFA.
Akala ko ba maganda ang relasyon ng Pilipinas at US? Tapos, bibili naman tayo, hindi naman tayo manghihingi. Magbabayad naman tayo, o yun nga si Razon, yung isang mayaman, willing gumastos ng sariling pera. Tapos may iba pang kondisyon ang US. At nagamit na instrumento ang pinsan ni Kuting. At habang sinisiraan nila ang bakuna ng China as of April nitong taon updated po itong wala nang recent update pero noong April po, ito ang namatay sa COVID. 66,000 na mga Pilipino. At dahil yan sa kahayupan ng anemika at may kasabwat na mga Pilipino. Ang tanong sa dalawang yan, sino ang kasabwat? Pareho kaya sila? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.